Hello mga ka-agree, isang magandang araw sa ating lahat sa ngayon. Ngayon po ay December 17 na po at malapit na po kami sa aming second time ng harvesting. Ito po yung aking second video sa harvesting po, part 2. Pero before po kami mag-harvest ngayong araw, gusto ko pong magbigay sa inyo ng konting kaalaman. Hindi naman po tayo talagang expert, pero gusto ko pong mabigyan tayo ng panuntunan kasi po mayroon po kaming basic protocols on harvesting. Kung ano ba yung mga ginagawa namin pag nag-harvest kami ng aming mga saging. So today po ay pag-aaralan natin ng mga tips, iba't ibang tips po kung ano yung ginagawa namin sa aming pag-harvest po dito. Kaway-kaway po sa lahat ng mga agriculturists at saka sa lahat ng mga magsasaka sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Kahit anong klaseng commodities po yung pinoproduce natin, saludo po ako sa lahat ng magsasaka. Kasi po dapat talagang encourage po tayo kasi tayo po ang nagpapakain ng community at ng ating bansa at ng buong mundo. Pag hindi po tayo magpo-produce ng pagkain, di magugutom po tayong lahat. Kaya pag magsasaka talagang saludo ako sa mga magsasaka. So sige na po, sa ating pagpapatuloy po, nagbibigay lang po ako ng konting tips sa inyo sa aming ginagawa dito, sa aming pamamaraan kung paano ba yung ginagawa namin bago kami mag-harvest ng aming tinatawag yan, lakatan na produce po. Sana inyong unawain at pag hindi po talaga tugma dyan sa iniisip ninyo, sa nalalaman nyo, pwede rin kayong mag-share sa akin ng inyong kaalaman. Magpapalitan po tayo ng puro-puro kung anong magiging best para sa ating mga taniman, sa ating sakahan. Kaya umpisa na po natin, baka masyado tayong mahapahaba sa ating pag-uusap. First na ginagawa po namin sa aming lakatan, bago mag-harvest po, ang una po namin ginagawa ay nag-disinfect po kami ng lahat ng cutting instruments po namin. Mapaitak man yan o bolo o anong klaseng cutting instruments yan, ay nagdi-disinfect po kami. Gumagamit po kami ng minsan alcohol, minsan sunrox, kahit ano po, minsan po kahit detergent, dishwashing liquid, basta mayroon po siyang mga antibacterial properties po, pwede po natin magagamit yun kasi kailangan po talagang madi-disinfect po yon para hindi po lumaganap ang sakit sa ating mga taniman. Ayan po, first na ginagawa na po namin. Pangalawa po, bago po yan na-harvest, yung mga saging po ay naka-markings po siya. Makikita po niyo yan mamaya, ay papakita po yan. Naka-markings po siya para po on the day of harvest po, maging mabilis po ang paggawa. Lalo na sa mga malalapad po na mga sakahan ng sagingan po, yung iba po nag-marking sila, nag-color coding po yan. Pag blue lahat sa ganung week o ganung araw, orange o red, ganun po ang ginagawa karamihan para po maging mabilis ang pag-harvest po ng ating saging na lakatan o kahit anong klaseng saging po. Yan po ang ginagamit namin dito. Nagma-marking po talaga kami. At number 3, siguro po ay masasabi ko sa inyo ay especially approaching summertime po. Pag nagka-cut po kami sa puno, we are cutting the trunk of the banana tree at least 2 meters above po. At least 2 meters above o hanggang sa mas mataas na kaya mong abutin
na dyan mo siya puputulin pag nag-harvest ka. Ano po ba yung benefits po nun? Kasi po pag approaching po ng summer, yung natirang puno po yun po yung magsusupply pa ng more na tubig para sa mga maliliit na mga suckers. Siya po pag mayroon pa po kasi mga nutrients dyan sa puno na yan, kaya po hindi po namin kinakat yan ng masyadong mababa, at least 2 meters above po. Yan po ang ginagawa namin kasi per experience po talagang nakakatulong po siya talaga ng malaki. Hindi po na basta-basta nauubos yung tubig dyan at saka yung nutrients, kaya nagiging maganda ang mga suckers niya pag pinuputol ng ganung kataas yung puno. Susunod po siguro yung ginagawa po namin sa harvesting, gumagamit po kami ng dehander. Nagpagawa po kami ng dehander. Gumagamit po kami ng dehander po para po mas mabilis. Sa na-experience po namin 3 times to 4 times po siyang mas mabilis sa gumamit po kayo ng kutsilyo o anumang implements or instruments po sa pag ha-harvest po, sa pag kuha ng fingers sa bunch. Kaya po mas mainam na mayroon po kayong dehander. Napakabilis po ng kanyang process, mas maganda po ang kalalabasan. At saka po isa pa po ang ginagamit po, isa pa pong protocols namin gumagamit po kami ng sisidlan na crates. Mayroon po kaming plastic crates. Pwede rin tayong gumamit ng karton, pwede rin tayong gumamit ng mga wooden crates. Dito po kasi sa amin obviously po ang karamihan ginagamit ng mga farmer dito po sa amin yung kaing. Iwan ko lang ho kung mayroong kaing din sa inyo. Bamboo, ano po yan, parang malaking bamboo basket po yan, yung kaing. Yan po karamihan ang ginagamit namin pangsidlan ng aming harvest. At saka gumagamit po kami minsan ng dahon mismo ng saging before ilagay yung mga nadihan na mga saging. Gumagamit po kami ng dahon ng saging, nilalagay po namin layering doon sa loob para po hindi magasgas o masusugatan yung mga bunga ng saging. Pag minsan po, depende po sa marketing namin kung saan papunta po yung saging, gumagamit po kami minsan ng old newspaper para po ma-preserve po yung beauty ng saging po. Gumagamit po kami nun pag wala na po talaga kami magagamit na mga colored or inkless na mga paper po, talagang newspaper na lang po ginagamit po namin. And so yan po ang karamihan ginagamit namin. At saka sometimes po hindi po natin maiiwasan may madadamage po talaga habang tayo po ay nagre-repack or re-rebag ng mga produkto po natin. Yan po minsan yung mga nagiging ebidensya ng kulang sa tamang handling, mishandling po tawag doon. Sa amin po talagang iningatan po namin kasi po sayang naman po pag na-damage, lalo na pag yung mga primera klase na mga bunga ng saging natin. Kaya dapat po talagang ingatan natin sa ating pag ha-harvest po at saka pag handling po ng ating mga products. Salamat po. Next videos po ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano pa ba ang gagawin namin sa aming harvesting time. Marami pong dahon ngayon na kailangan na pang-i-leaf. Pagkatapos mamaya ng harvesting ay talagang susunod na naman po ang de-leafing. 4 days na po ako, 4 to 5 days hindi po ako nag-de-leaf. Kaya marami na namang ginamaan ng sigatoka, lalo na po kabago-bago lang po umulan po dito sa amin. Kaya maraming salamat po. Sana hindi po kayo nauubusan ng interest na panurin ng aking mga videos para po naman
magkaroon rin kayo ng konting kaalaman sa mga ginagawa namin dito. Nakikita po ninyo sa likod ko, marami pong tinamaan na ng yellow sigatoka. Kailangan na naman po yung i-delete po. Kaya maraming salamat sa inyong panunood. Saya po inyong nagustuhan ang aking video ngayong sa araw na ito. Salamat po. See you next video. Sana po ay patuloy kayong manood at mag-subscribe po. Thank you very much once again.